Ano nga ba ang dapat gawin? At ano ba ang ating inihintay dito po sa ongoing impeachment trial at yung pinaka-controversial na issue hindi pa nare-resolba until now. Although nasa saligang batas yan na ang two-third vote sa impeachment trial ay manggagaling sa 24 elected senador. Ayan. Yan yung matibay na argumento kapag saligang batas ang pinag-uusapan. Ngayon, alam naman natin na hindi lahat ng 24 senador ay nagpa-participate or nasa impeachment court. 3 yung wala. Naging 4 na nga. Na naging 20 na lang. Kasi sino ba ang wala? Jingo Estrada. Ba? Si Bato de la Rosa ang nagtatago. Si Marcoletang nakakulong din sa kaso. So 3 sila. Pang-4 ay itong hindi natin alam kung babalik pa na si Loren Legarda. So kung hindi yan makakabalik bago matapos ang trial, 24 lang sila. So tama ba na doon pa rin sa 24 elected senador kunin ang 2/3 vote para sa conviction ni Vice President? Okay? Sa issue ng impeachment? Or doon sa 20 senador present sa ngayon? Or doon sa mga senador na talagang nandun sa trial kapag sila ay nag-decide? Kasi hindi rin ho madalas nakukumpleto ang attendance ng 20 senador. Katulad nung nakaraang araw, 13 lang ang senador nandoon. Marami yung wala. So ano ang pagbabasihan? Pag ang ating hinahanap ay katotohanan, katarungan, pananagutan, hindi lang ang akusado ang may pananagutan. Pati ang mga senador judge ay may pananagutan. At yun ang hinahanap ng taong bayan sa akin pong observation, opinion at interpretation. Dapat ang pagbasihan ay kung ilan lang at kung sino ang mga senador na present or senador na aktibo sa trial ang siyang mag-decide. Kasi napaka-unfair sa mga Pilipino at prosecution na yung mga senador na hindi nag-participate sa iba't ibang mga dahilan ay sasama magde-decide ano ang kanilang panghuhugutan ng kanilang desisyon. Guilty man o not guilty ang akusado kung hindi naman sumali ka sa trial dahil nakakulong ka. Hindi ka nakasali dahil absent ka. Hindi ka nakasali dahil nagtatago ka. Di ba? Nasaan ang katotohanan at katarungan doon? Samantalang kung ang magde-decide ay yung mga aktibong senator judge, kung hindi man 100%, pero 95% ay nag-participate sa trial, hindi naman kailangan magtanong dyan eh. Makinig ka lang, nandun ka sa actual trial, yun ang pagbabasihan mo. Dahil ibig sabihin, ikaw ay aware sa lahat ng usapan. Nadinig mo at nakita mo ang mga ebidensya at testigo. Yan ang iyong pagbabasihan. Pero kung ang magde-decide na mga senador ay nagtatago, nakakulong o nasa abroad, may sakit o kung ano man, napaka-unfair po nun sa aking sariling observation at opinion. Ngayon, ang pinakamaganda, kung mayroong pupunta na magpipetisyon before Supreme Court, mas maganda siguro. O baka naman kaya walang pumupunta ron dahil naniniwala rin ang marami na mayroong authority ang impeachment court. Yung kanilang constitutional duty ay dapat panindigan. Hindi sila pwedeng pakialaman ng korte kahit sinong korte. Hindi dapat makialaman ang Korte Suprema sa kung ano man ang desisyon ng impeachment court. Kung magdidesisyon ng impeachment court na kung sino lang ang mga senador na nag-participate sa trial ang siyang pagkukunan ng two-third vote, yun ay dapat panindigan. Although kung inyong mapapansin doon sa opening statement ni Senator Escudero, presiding officer, ang kanyang sinabi ay dahil base doon sa saligang batas na ang two-third vote ay kukunin doon sa 24 elected senador. Yan ay kung yung 24 senador ay nag-participate nandyan sa trial. Eh wala nga eh. 3, 4 nga yung wala eh. Yung iba nga mas madalas pa eh.
Paliit na ng paliit eh. Isipin mo kung yung aktibong senador ay 18 lang o kaya 15 lang sa trial. Tapos ang magde-decide 24. Nasaan ang katotohanan at katarungan doon? Di ba? Mas katanggap-tanggap ng taong bayan anuman ang desisyon sa aking observation at opinion. Kung ilang senador ang magde-decide na nandyan sa trial, yun ang paniniwalaan ng tao. Kung 20 senador ang mag-decide, ano man ang desisyon nila, tatanggapin ng tao yan. Kung 15 senador just lang ang nakapag-decide dahil sila lang nandyan, tatanggapin ng tao yan. Pero 24, sila magde-decide. Pagdududahan yan. Ay anong alam ng mga nakakulong? Anong alam ng wanted? Nagtatago? Anong alam ng pala-absent na senador kung ano ang nangyayari sa actual trial? Dahil wala nga sila. Tapos magde-decide, inuulit ko. Ano ang basihan nun? Nangopya lang? Namulitika lang? Nagkampihan lang? Ay nasa ng katotohanan doon? Wala. Di ba? Again, hindi ko dinidiktahan ang mga senator judges at ang impeachment court. Ito po yung aking sariling observation at opinion sa isyong ito. Kayong mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, pera ng bayan ang pinag-usapan dito, betrayal of public trust, kawalan ng tiwala sa Vice President, ang issue rito. Papayag ba kayo? Okay lang ba sa atin? Okay lang ba sa inyo? Na ganyan ang mangyari? Ang magde-decide, 24, kahit wala naman yung iba. Ang kailangan 2/3, kasama ang nakakulong, at mga pala-absent na senador. Abay, medyo iba yan. Sana po i-marshal ba ito? Kung may magpipetition before Supreme Court, okay din yan. Bahala Supreme Court kung anong gagawin. Kung wala namang magpipetition, sana mabago at sana baguhin ang impeachment court. Yung kailang ruling tungkol dyan. Yan naman ay ruling lang ng presiding officer. Ako'y naniniwala, hindi naman ganyan ang paniniwala ng kabuuan ng mga senator judges. Dahil si Escudero lang naman nagsalita as presiding officer. Dahil yung kanyang paniniwala. Pero ako'y naniniwala hindi yun ang paniniwala ng lahat ng senador. Aktibo man o hindi, dyan sa impeachment trial. Yan po yung aking opinion at observation dyan. Please like, share, subscribe, and follow. Maraming nanonood, maraming nakikinig, pero hindi po kayo nag-subscribe eh. So, mag-subscribe po kayo dito sa aking mga channel. Dalawa lang naman ito, MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions. Mag-follow din po kayo sa ating Facebook page kasi nandiyan din tayo araw-araw. Madalas. Okay? Yun lang po. Puro information lang, puro education, walang personalan. Katarungan, katotohanan, yan ang gusto nating mga Pilipino. Sana hindi yan masakripisyo dahil lang sa politika. Sana hindi masakripisyo ito dahil sa personalan, natakipan, kampihan, at kung ano-ano pa.